Ito ang inyong lingkod na nagbabalik upang magbigay ng mga balitang walang bias at pawang katotohanan lamang. Ito ang Bayang Pinas. Ang isyong ito ay naging usap-usapan sa buong bansa at iba't ibang social media platforms. Nagkagulo sa isang pribadong pagtitipon matapos manong harapin at kuyugin ng ilang matataas na opisyal ng militar, si Congressman Paduano. Ang insidente ay nag-ugat umano sa isang mainit na diskusyon kaugnay ng mga isyu ng katiwalian at kapalpakan sa pamamahala ng ilang programa ng gobyerno. Ayon sa mga ulat, nagkaroon ng matinding palitan ng salita sa pagitan ni Paduano at ilang mga general matapos itong questionin at ang integridad ng militar sa ilang kontrobersyal na proyekto. Nauwi ito sa tensyon na muntik nang mauwi sa pisikalang sagupaan bago pa man maawat ng ibang mga dumadalo. Samantala, sa gitna ng iskandalong ito, isang bagong kontrobersya ang pumalot umano kay unang ginang Liza Tanas Marks. Lumabas sa social media at ilang pahayagan ng umano'y mga dokumento at larawan na nag-uugnay sa kanya sa isang malaking proyekto na sinasabing nagkakaroon ng mga anomalyang transaksyon. Ang naturang proyekto ay pinondohan ng mga gobyerno at di umano'y nagbigay ng pabor sa isang kampanyang malapit sa First Family. Ang balita ay nagdulot ng matinding reaksyon mula sa publiko na lalong magpapasiklab sa panawagang imbestigahan hindi lamang si Pangulong Kuting ng Norte kundi pati na rin ang miyembro ng kanyang pamilya. Sa kabila nito, nananatiling tahimik ang palasyo ukol sa naturang issue. Abang ang kampo ng unang ginang ay maring itinanggi ang mga aligasyon at tinawag itong bahagi ng black propaganda. Nagbabala naman ang ilang eksperto na ang magkakasunod na kontrobersya ay maaaring magdulot ng mas malawak na destabilization sa administrasyon sa gitna ng mga kaganapang ito. Patuloy na nakatutok ang buong bansa sa kung paano harapin ang pamamaraan ng lumalalang krisis sa politika. Well, para nga sa kabuang detalye at impormasyon ay panoorin na lamang ang buong video. At salamat na rin sa ating mga solid viewers sa walang sawang pagsuporta. At kung bago ka pa lamang sa ating channel ay syempre, huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin na rin ang all upang lagi kang maging updated sa mga balitang bago, totoo at walang bias dito sa channel ng Bayan, ang Bayang Pinas. Huwag din pong kakalimutang mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos. Muli po mga kaibigan, maraming salamat po and God bless. Panoorin na po natin ang video. Sa good government, papaliwanag ko nila kung bakit siniro ho yung subsidiya para sa PhilHealth. Napaso na naman ho yung mga walang yang congressman. Mantakin nyo kung hindi pa kakalampagin na sambayan ng Pilipino, hindi pa ho nila tatalakayin. Moto proprio ho siguro. Eto, panoorin ho muna natin to. Grabe, namamalat ho tayo. Nagbabago ho kasi klima. Eto mga kababayan, panoorin ho natin to. Matindi ho ito. Matindi. Eto ho. How are you? Okay, so this is my latest Marites speak is out. Grabe No naman. more chief of staff, no more nothing. Yan ho yung mga kumalat na audio leak ay yung mga audio message. Kung kani-kanino ho siguro pinagsisend, kaya yan, nag-leak tong mga ganitong klaseng audio message. Di ho natin alam kung sino nagsasalita dyan, pero meron ho siyang kaboses, no? At saka yung kinakausap ho niya dito, pangalan ho ata, Tonying ho ata pangalan. Umalis na siya, he practice stuff. Between you and I, Si ano yan? Si he Atty. tried Vic, si to Atty. talk Vic. bong. Huwag na ako ikwento dito, na parang kawawa naman siya, ganyan yung pamilya niya. And Bong just stood firm and said, it's untenable na I think you have to go. Mag-break ka muna, and then bahala na ako. But hindi was out na siya. So that's the end of that. Another thing that's been brewing is Trixie naman, nagwawala. Paying Trolls, I'll send it to you, but don't say it from me. I'll give you if you say patay ako. Okay, bye-bye, love ya. Paano ka nakakopya ng voice message sa para kay Katuning? True! Iba rin, ano? Dalawa lang ang pwedeng magbigay sa inyo yan. Si Lisa or si Katuning. Hindi, di sa amin Siya ba yun. yan? Naku, matindi yan, ha? Sa siya kong Katuning, ha? Ikaw talaga yung nagbigay sa akin. Kasi sa kanya yan eh. Sa kanya yan sila, di ba? No, but seriously, random personality. I think si Katuning yun. Nagpapanggap lang siya na kunyari hindi siya. Kasi sa kanya yan sinend eh. Tapos may ni Katuning. Hindi, I don't know this person na sa akin, nagbigay. So kaya iniisip ko, baka si Katuning yun. Wait, Kasi
So a random person sent it to you via email? Via text. Nakuha niya yung number ko. Viber. Meron ba kayong contact mo, no? Meron ba kayong contact niya? Wala akong kontak kay Katunying. Yung nag-message sa akin is random number na hindi siya naka-registered syempre sa akin. Nagulat ako, girl. Aba, sabi ko, napasabog ito. Baka PSG yung pinahawak ng phone. Pwede. Pwede. Ano lang yan? Ano lang yan? Nagkamali siya ng nasend niya sa iba. Oo. Pwede rin. Kasi paglasing yun eh. Oh, baka na-send niya sa iba or Sa iba. kasi it's very, ay hindi, I don't, Pwede yun. pwede rin. Pero, dalawa na yan, si Lisa or si Katunying. Ay, malamang alam naman Si si Lisa sa side ni Kato niya. Alam ko naman si Lisa nag-message sa akin. Bongga yun kung siya. Dahil sasabihin ko na. Baka anonymous eh. Sana kung ikaw na wrong send. Di ba? Yeah. Na wrong send. Pero ito, hindi to na wrong send. Definitely. Ang nangyari dito is pinagdala kay Katunying. So, it's either si Katunying ang nagpadala sa'yo anonymously. Yun nga sabi ko eh. Pwede rin. Kaya mga kapalangga, ito na yung sinasabi natin na bakit naman maglalakas ng loob o yung mga taong ito magpapadala ng mga ganitong audio voice ni Liza Tanas kung hindi sukang-suka sa kanya. Ito pa extraction naman tayo. Balikan natin yung mga nakaraan. Hi, Louie. How are you? Yan ho yung mga naglabas ang iskandal ni Kokak, no? Yan ho yung mga Ngayon, naglabas. Bacolod. Actually, video yan, di ba? With Marie Chris and a bunch of gay people. But anyway, the reason why I called you is I have a favor to ask you. We gave all the documents na to Mila, but syempre iba pag tumawag ka. A good friend of ours, Francis Chua, basically has a problem in Istanbul, in Turkey, so he went to court. The judge issued an order in his favor. So now we're just having everything authenticated so that it can be served in the embassy in Istanbul. Right? So, Mila has all the documents. I won't bore you with the details, but if you could call Mila and just give it a little push. Everything's above board. Don't worry. I'm very good at that. But, yeah, that's it. So, I hope to see you soon. Sabi, ano naman ang story dito, Ma'am Shi? Kasi dalawa lang din yan. Si Lisa at si Louie. Alam naman, I'm pretty sure hindi naman si Lisa ang nagpadala sa iyo. Nakakaloka, di ba, girls? Paano nakakarating sa akin yung mga yan? Sila nag-uusap, nadadamay tayo dito, no? So malamang si Louie ang nagpadala sa'yo, si Louie ba? Pwede rin si Louie, baka nagpanggap si Louie, di ba? Gusto niyang sabihin sa taong bayan. So ito po yung mga sinesend sa atin. Alam ka naman si Louie ang nagpadala sa'yo or si Lisa. Pero dalawa lang silang pwedeng magpadala. Dahil sila lang naman nag-uusap siya. Sino rin nag-uusap? Ano bang malay natin? Asa na si Louie? Di sumasagot. Binubodya ko asawa ni, ni Teddy Boy. Ito, nag-uusap din sila ni Bianca Sobel. Hi, sorry to bother you, but I just got a call from Thor, and they're a bit concerned because they've gotten an order daw that the chief of ISAP is supposed to be changed by Tuesday, and there are people that are out to do some extraction. If it's possible to just keep the ISAP as is daw para hindi magulo yung extraction kasi 2 weeks pa yata or something like that. Or please call Thor. I might be saying the wrong things, but Thor needs needs help from you. Thank you. And how did you know that the voice is from Oo, nasa kanya yun. Well, syempre sinabi ng informer natin na nag-send yan, na si Bianca Zobel yan. Tapos tinignan ko. Actually kasi hindi ko siya kilala, no? So nag-research ako. May napanood ako na parang clip na boses, just to clarify, na boses nga niya. Kamukhaan naman. Parang Sabi ni Ian Colbert, hindi ba to violation of wiretapping? Of course it is. kapag nagkakaroon wiretapping yan, ina-admit No, girl. Bakit magiging wiretapping yan? Si Lisa ang hilig-hilig mag-send na ganyan. Malay mo, di ba? Yung mga random na, malay mo siya lang talaga yung nag-send, lasing siya, bartek siya, o di ba? Ang ano niya, Pambiraw talaga. Ang problema, pagkalasing ho kayo, huwag kayong hahawak ng cellphone. Kagaya dito kay Lisa, tingnan nyo ho. Sinong Lisa yan? Di ho natin kilala yan.
Pero meron hong katunog ang boses niya, kaya kayo na humusga mga kababayan kung sino yung Ali na yan, no? Ibang klase ho talaga tong ano na to, itong Ali na to, talaga namang lahat na lang ho ata pinapakialaman sa gobyerno. Mantakin nyo, yung mga bagay na hindi mo dapat pakialaman, talagang pinanghimasukan ho nitong kokak na to. Ayun na nga mga kababayan, dito sa bahagi ng video natin na to. Eto ho, dito ho tayo sa ano ngayon, ha? Ano ngayon, nandito, guess ho nila itong si Congressman Rodante Marcoleta. Shoutout sa ano ngayon, subscribe ho kayo sa ano ngayon. Eto, okay? Yung mataas na tension muna, nagalit ng taong bayan, ang una nating pag-uusapan sa lahat ng akap, ito yung napakahirap akapin. Welcome lang po muna, Senator Rodante Marcoleta. Magandang gabi. Magandang gabi sa iyo, Ninyo. Magandang gabi, Benji. Magandang lalaki pa kaya sa amin. Kababayan sa buong kapuluan. Ayun, Ang at ganda na tayo walang kayo pagod dito. po kahapon. Umikot na din to sa, nasa Hong Kong po kayo. Nasa Hong Kong tayo kahapon, Benji, Ninyo. Kumusta yung mga kababayan natin doon? Kumusta naman yung pag-treat nila sa inyo? Napakainit. Bagamat malamig sa Hong Kong ngayon. Pero sinamantala ko yung pagkakataon sapagkat nando sila doon sa tinatawag na Charter Road yata yung Central. Napakarami. May nagsabi nga sa akin yung Napakarami ho doon. na yun, halos 10% pa lang pala. Sa dami pala. Pero talagang mahal na mahal kaya, no? Ramdam nyo? Naramdaman ko talaga sapagkat ang buong akala ko ron may makakakilala naman siguro ito kahit mangilan-ngilan. Hindi ganun eh. Paano? May yumakap sa'yo? May humalik ba sa'yo? Paano? Ano, di ba? Pinakita ko ho kahapon doon sa video natin na talagang pinagkaguluhan itong si Congressman Rodante Marcoleta ng mga OFW natin dyan sa Hong Kong. Meron ding talagang Gustong-gusto talaga. nakayakap sa akin. Kung ngayon ang eleksyon. Talagang sa bugso siguro siguro yung nabigla, hindi nila akalain nandun ako. Alam mo, paglapit ko, may sisigaw talaga eh. Ngayon, yung pag sumigaw siyang ganun, kilala niya ako, kaya siya nabigla, hindi niya alam na nandun ako sa likod niya o sa harap nila. Alam mo, Idol Bonito, kung ngayon ang eleksyon sa pagkapangulo, sigurado magiging presidente si Senator Marcoleta. Pero pag-uusapan muna natin yung mga isyong pambayan na alam na alam ng tagapagtanggol ng bayan. Ngayon ay recess ang Kongreso. Yeah. Hindi pa. Pero hindi pa recess. Hindi, sa 20 pa eh. Abiyante pa. So, pero may mag-overtime pa dyan. Malay mo. Kasi may naman may karapatan namang mag-hearing ang mga komite basta may basbas ng Taas. speaker. Wow. Yan. Okay. Ang mainit na pinagtatalunan ngayon ng lahat at nagagalit na ang taong bayan, alam niyo po ito. Tinanggal ni Senator Amy sa BICAM ang budget ng AKAP. Nagulat siya at nagagalit siya kanina, naririnig ko sa radyo na ibinalik ng walang paalam. Pero for the record, wag ko kayo magalit sa lahat ng senator. Sa 17 senators, 8 lang po ang pumirma para maaprubahan yung GAA ngayon. Hindi ho lahat pumirma. Kaya tatanungin natin si Senator Marcoleta, ano po ba ang pinag-imamaingay ni Senator Amy na illegal daw ang AKAP? Nako. Siguro, kagaya rin ng iniisip ko, yung paraan at anong objective ba bakit meron pang AKAP? Kasi sa ngayon marami ng intervention ng ating pamahalaan ninyo Benji. Naalala mo meron tayong 4Ps. Yeah. Na yan naman ay alam ninyo na ang tinatarget ay mga kababayan nating talagang nando sa ikahus na kalagayan. Kaya tinawag na conditional transfer yan ng cash dahil meron dapat na mangyari habang binibigay mo yun. Halimbawa, kung siya'y may anak, yung anak na bata ay kailangan makapag-aral ng Kuliyo. sang-ayon dun sa itinatadhana nung mekanismo, kailangan makapag-aral sila. Kasi kailangan hindi manatiling mahirap ang isang pamilya eh. Kaya nga merong sunset provision yun eh. Kailangan mapag-graduate natin sila. Kung yan naman ay
nagdadalang tao ay kinakailangan siya nagpapacheck up. Ibig sabihin, kailangan makasunod siya doon sa mga tuntunin o kondisyones na nakalatag para magpatuloy yun. So hindi sa lahat ng panahon ay aasa lang siya sa pamahalaan? Hindi, sapagkat merong panahon na dapat natatarget natin na pagdating ng ilang panahon, dapat sana napag-graduate mo na. Eh wala namang panghabang buhay naman na mahirap. Biski naman ang mahirap, ayaw naman niyang siguro na manatili yung pamilya niya sa kahirapan. At yun po ay nasa diwa sana ng 4-piece. Yun ang nakalagay sa batas ng 4-piece. Pero huwag kayo magagalit ha. Kanina inamin ni Senator Amy Marcos, 50 billion, 50 billion tinanggal sa 4-piece. Ano po ang magiging reaction niyo dyan? Yung 4-piece ang tinanggalan? 50 billion ayon kay Senator Amy, kaya hindi siya pumirma. Tinanggal mo yung magandang provision na nababantayan ng 4-piece kasi lalagay mo sa akap na walang malinaw na alituntunin. Eh sa aking palagay talagang may problema yon. Kasi yung bago mo tanggalin yon, yung sinasabi ko sa inyo na dapat papunta na tayo sa may napapag-graduate na tayo. Sa makatwid, kaya mo tinanggal yun dahil kukunti na lang ang bilang. Ngayon, kung kukunti na ang bilang, ba't umimbento ka naman ng isa pang mekanismo para ipagpatuloy mo naman sa ibang kaparaanan? Di parang wala rin tayong natapos. Para tayong naglokohan na tinanggalan nyo ng pondo yung 4-piece na kung saan ay meron na nakalatag na programa talaga na yung mga benepisyaryo kalaunan ay gagraduate. Ito naman hong akap na to, wala hong katapusan to. Habang mataas ang presyo ng mga pangunahing bilihin, yun kasi gusto nilang labanan dyan, yung inflation. Para yung buying power ng mga yung mga konti daw yung kita. Kaya mapanggang sa ngayon, di ho natin malaman kung paano yung sukatan ng kita na yan bago ka maging benepisyaryo ng akap na yan, no? Mas maganda ho yung 4-piece na yan compare sa akap. Pareho lang namang pareho lang namang na ayuda yan. Pero yung sa 4-piece, ang dyan, DSWD, kung di ho tayo nagkakamali, sa DSWD ang 4-piece na yan. At yan, yung mga benepisyaryo, minomonitor. At pagkakalaunan, gumaganda-ganda ng buhay, nag-graduate sila. Diyan sa akap, walang graduate ko mga kababayan. Okay. Ano bang diferensya ng hinahabol nila kay Inday Sara dito sa gusto nilang mangyari sa kanila? Na akap na sila yung magdi-distribute. Ayun ang medyo double standard ninyo. Kasi kung maalala mo, yung budget ng OBP ay tinaya niya ng about 2 billion pesos for 2025. Pero ang nakita ng mga kasama ko, ay hindi kasi may mga duplication dyan sa mga budget na nakasakay dyan. Yung iba gawain na rin ng DSWD. Yung iba gawain na ng DOH. Yung iba sa sa Department of Education. Yung iba panched na yan So ipamahala na lang natin doon sa mga agencies na kung saan nakatoka naman yung mandato na yan. Ba't kinakailangan dumaan pa sa opisina mo? O sige, palagay natin tama. Wala namang magawa ang Vice President. Tinanggal nga. Kaya naging 700 million. Ang nakapagtataka, bakit nagkaroon ng akap? Kasi bukod sa akap, merong AX. Ito yung, ang AX, ito yung sa crisis situation. Bumaha, kabagyo, talagang... Ito yung emergency fund noon. Emergency yan. Outright na cash yan, ibibigay mo yan. Kami rin yung party list namin, nagagamit din na daanan lang. Kasi meron kaming kaparaanan kung paano natin ma-target ang mga beneficiaries. Hindi naman kung kanino mo lang ibibigay. Dapat merong criteria talaga. So, nakakakuha kami yan. Yan nga ho ang kini-question ng marami sa ating mga kababayan. Diyan sa akap na yan. Ano ho ba talaga yung criteria? O ang criteria ho ba pagka ikaw iboboto mo si Tamba sa 2028 kung sakaling tumakbo siya at talagang makilala mo yang si Tamba Luslos at susuportahan mo siya, mabibigyan ka na ng akap. Ganun ho ba yon?
Hindi natin alam yung criteria, kaya ang dami hong kumukwestiyon sa akap na yan at marami hong may ayaw dyan kahit na ayudang pinamimigay, ayaw ho ng ating mga kababayan. Kasi nga naman, yung pinaghirapan ho yan ng mga taxpayer tapos ipamimigay lang kung kani-kanino. Hindi ho natin alam kung ano yung criteria, paano ka maisasama. Ano, pagka malapit ka kay congressman, ano, pagka meron kang grupo na kung saan talaga namang taga-suporta nitong si Tambaluslos, mabibigyan kayo nitong akap na to. Yun ho ang hirap dyan, mga kababayan. Pero kami maingat, meron talaga kaming coordinator sa mga komunidad na kinakailangan masino natin. At pagka yung payout na, hindi ako pumapayag na kami ang magbibigay, kailangan merong representative ang DSWD. Wow. Para sa ganon, andun yung listahan, andun yung pirma, at ang nagpe-payout, DSWD. Yun, legal yun sa paraan na crisis situation. Okay, para sa ating mga late viewers ngayong gabi po ay may 996 po tayo at tumataas pa na live viewers dito sa ating ngayon na podcast. Ang pinag-usapan po namin dito yung AKAP at yung BICAM Committee final decision doon sa budget. So ito may pinasa na budget na 6.352 trillion. 6.3 trillion. Ang ziniro po mga kaibigan, para sa kalaman nila, idol, ito ha, PhilHealth, zero budget. Subsidy. PhilHealth, 74, loses 74.4 billion. OVP loses 1.5 billion. DSWD loses 96 billion. SHED loses 30 billion. Free College loses 3 billion. DepEd loses 12 billion. DOTR loses 16.7 billion while Congress wins 18.8 billion. For AKAP, 26 billion. For AKAP ng Senate, plus 5 billion. DPWH, 288.6 billion. Plus 2 additional ha. And military, plus 350 pesos per day na allowance. Teka muna, as a lawyer, di ba nasa konstitusyon ito, Senador Marcoleta, sir, na ang dapat ang nakinabang ng malaki sa PAI ay edukasyon. Nakalagay sa saligang batas kasi ang pinakamataas na babudgetan mo yung para sa education. Ngayon, kung halimbawa mas mataas na yung DND, nasasalin mo na yung provision ng saligang batas. Napaka-importante kasi ng education sapagkat alam mo naman, mga kabataan natin yan hinahanda natin sila Sila yung magiging susunod na leader ng bansa mo. So pag hindi mo ganap na naihanda yun, saan pupunta ang bansa mo? Bakit may mambabatas na hindi sumusunod sa batas? Meron ba? Bakit mo babawasan ng 12 billion ang DepEd samantalang sinisisi mo nga yung Vice President na nagduduplicate ka, ipaubayan natin. That's it. Paubayan mo, tapos kinuha mo. Nung DepEd pa siya. Nag-resign na siya. Iba na yung DepEd Secretary. Binawasan pa rin. Palagay ko may mali doon. Sapagkat kailangan manatili yung provision ng saligang batas na dapat yung mas nakakaumos kung pag-uusapan, paglalatag ng budget, yung education. Kinakailangan siya pinakamataas. Nung huli po namin kayong kausap, ang inyong opinion doon sa 89 billion na nilipat na Secretary Recto from PhilHealth to the National Treasury, ang sabi ninyo, parang may pinagbabatayan silang gaa. Ngayon, sinabi ng Supreme Court, mali. Sole. Hindi pa natin alam kung sinuli na. Bakit biglang ang subsidy ay tinanggal samantalang ang sabi daw po sa batas, ang syntax ay malaking bahagi niyan ibibigay mo sa subsidy ng PhilHealth. Meron na naman po bang nilalabag? Meron, sapagkat kaya nga gumawa tayo ng batas na yung mga industriya na pinagagalingan ng syntax nga, yung alak, yung tabako, yan, at saka yung mga e-cigarettes, yan ang tinatawag ng mga sin industries. Kaya yung taxes, tataasan nila necessarily. Pero may bahagi dyan sa buwis na yan ang talagang direktang pupunta sa PhilHealth. Sapagkat yan ang magiging pondo para, kasi nga yung PhilHealth, universal health na yan So, dyan talaga manggagaling yan.
Ngayon, kung sasabihin mo na sa member lang yan at yan naman ay nasagaa nga, pero naisa batas naman na dapat ibigay mo sa PhilHealth sapagkat yan ang tututok sa pangangailangan, pangkalusugan ng iyong mamamayan. Kasi universal health na nga ang pinag-uusapan. Ayuda sa Kapos ang Kita program. Yan yung AKAP. So kita pala, ibig sabihin, we are talking about economy. Ito ba sa tingin mo, Senador Marcoleta, sir, sa tingin niyo po, ito yung solusyon para sa problema sa ekonomiya? Unang-una, paano mo na-determine yung pinagbigyan mo na yun ang kapos sa kita? Yun. Mahirap na ma-determine yun. Kasi sa isang komunidad, halimbawa, paano mo sisinuhin? Paano mo i-determine kung sino yung kapos sa kita? Asan ang batayan natin? Wala naman akong makita ang pinagbatayan nila. O itong barangay na ito, kapos sa kita lahat. Yung kabilang barangay, hindi sapat ang kanilang kinikita. Nasaan yung basis? Nasaan yung mechanism? Kinakailangan merong may panggagalingan na pamantayan. May mga standard para makita mo talaga na kapos sa kita. Ngayon, kapos lang sa kita halimbawa Pero merong pagkakakitaan dahil kung magsisipag siya, pwede naman Pinag-uusapan kasi yung tupad, walang kita yun talaga. Yun naman yung sa dole. Kaya emergency na emergency na nagagamit natin, pero programa naman ng dole. Pero itong AKAP na to, doon pa lang sa kapusang kita, hindi ko na maintindihan na nasa ng batayan. Pangalawa, bakit ganito yung kaparaanan na programa para sabihin na nating matulungan natin kung halimbawa kapusang kita. Bakit hindi tayo gumawa ng paraan para makapagpundar tayo ng maraming trabaho? Kasi kung kapusang kita, kailangan niya na mas maraming trabaho, pagkakakitaan. I-provide mo yung condition para yung tao mahanap niya yung kulang sa kanyang kinikita. Hindi sa paraan na magsasubsidize ka. Hindi magiging sustainable ito. Ang magiging problema dyan, iisipin ng tao, kayong dalawa, maring iniisip nyo ngayon, bakit kailangan nilang gawin ang AKAP 2025 budget ito dahil ba merong eleksyon? Sapagkat meron sila ngayon pambigay sa tao na nagkukunwari na tumutulong dahil panahon ng eleksyon So sinisiguro nila yung kanilang mga posisyon. Hindi ko nakikita yung pinaka basis ng lahat ng ito. Patronage politics ang patronage politics talaga. Malinaw na malinaw 'yon at sa tingin ko hindi nila makayang pangatwiranan yan. Yung binabanggit po ninyo na pagkukunwari na kunyari mabait kahit magbibigay kayo, kahit ayokong maging simplistic, Senator Marcoleta, sila ang nagdesisyon na alisin ang subsidy ng PhilHealth, pero nakipagkasundo ang Tingog Party List sa Development Bank of the Philippines at saka sa PhilHealth na sila ngayon ang mga siwa para malaman kung paano gagastusin yung perang pangkalusugan. Unang tanong ko po, pag kayo ba ay party list, trabaho po ba ninyo mag-implement ng mga medical mission na ganyan? Hindi namin trabaho yun. Ang masasabi ko lang, minsan, dahil mabilisan at alam naman namin yung kalagayan ng constituents namin, napapadaloy lang sa amin. Ngunit yung mekanismo ay nandun pa rin. Kinakasangkapan pa rin ang mga ahensya talaga na may mandato tungkol dyan. Pero yung halimbawa, nagkaroon sila ng agreement na ipamamahala kamo sa tingog yung Artilis. Anong ipamamahala? Yun daw yung mga seminar training. Sila ang mga mahala, tapos mag-a-assist sila sa mga pagpapatayo siguro ng mga health centers, pagbibigay siguro ng mga gamot. Ibig sabihin, ina-abdicate na ng Department of Health yung kanilang mandato, yung kanilang otoridad. Bakit nga po hindi DOH ang pinartner kung ganon? So, nakita mo na, pati ikaw, tinatanong mo nga
Yan ang tinatanong ating mga kababayan. Ako, ayoko nang Nung narinig ho natin yung balita na yan, bakit hindi nga ba DOH? Kasi dapat DOH yung magiging kapartner ng DBM at ng PhilHealth. Bakit ho itong party list na kung saan kilala naman ho natin kung sinong may-ari niyan. Ang may-ari ho niyan walang iba kundi itong si Martin Tambaluslos Romualdez. Kung pwede pala yung tingog party list na yan, di dapat yung sagip party list isama na rin diyan sa na yan. Memorandum para kung ano man yung klaseng kasundo ang pinasok na yan ng tingog. Dapat lahat na lang ng party list isama natin. Kasi parang namimili tayo Yung mga malapit lang kay speaker, yun lang ang sinasama natin, parang may maliho doon. Tanungin yun sapagkat alam ko na yung sagot Pero ang isa pang mas malalim na sagot, paano mo natiyak na yung party list mo mananalo para gumawa ka ng isang kasunduan na wala pa naman ding katiyakan kung kailan matatapos? Isa pa yun. Pangalawa, hindi talaga sila dapat ang mamagitan tungkol dyan. Sapagkat habang meron tayong ahensya ng gobyerno, executive yun Ang tingog kasama namin sa Kongreso, legislative yun. Paano ang gawain ng executive ay makikialam ang legislative? Okay. may tanong din ako dyan later, pagkatapos sa AKAP. Ngayon, itong AKAP na ito, binigyan ng ilang bilyong piso para sa pondo na ito. Masusustain ba for the next years? Let's say, 2026. May pera pa ba ang Kongreso nito? May pera pa ba ang bansa para dito? Ako sa tingin ko hindi sustainable yan Simpleng kwentahan lang yan. Pagka ikaw namimigay ka ng subsidy, puro ka lang subsidy, ngunit yung economy mo hindi naman siya gumagalaw, hindi siya lumayabong, hindi siya lumalakas, saan mo kukunin ang pera? Mangungutang ka ng mangungutang. Kaya pala sa ngayon, ang alam ko yung ating utang ngayon nasa 16 trillion pesos na. Isang bagay na kailangan din nating bantayan. Dahil sa ang pinag-uusapan natin dito, yung debt to GDP ratio na sa mga economic managers, na sinasabi nila, komportable tayo sa 60%. Pero ito nga, ayaw nga nila akong magtanong dun sa budget na yan, i-bring up ko sana kasi nakita ko na sa sarili kong pagtaya, medyo lumagpas na tayo sa 60%. Kaya nung magtatanong ako, isang batalyon yung humarang sa akin, sabi ko, pati ba naman ka ako, general principles lang ang itatanong ko, I will take advantage of the presence of the economic managers. Nandun yung kako yung DBM. Nakikita ko kako yung NEDA. At nakikita ko yung DOF. Kasi tinatansya ninyo na at the end of Marcos Jr.'s term in 2028, we would have achieved 2 targets. Number 1, magiging 1 digit na lang daw yung poverty incidence rate. Meaning to say, 9% na lang daw. Sabi ko, teka muna. Pinag-uusapan natin yung national average sa sinasabi nila, parang 12% ngayon. Pero kung titingnan mo yung mga iba't ibang lugar natin ngayon, galing lang ako sa Cam Norte. Merong isang munisipyo doon. 36% ang poverty incidence rate. Tingnan mo yung BARM. Nasa 40% ang average lahat ng mga komunidad at mga bayan dyan. Paano natin matatarget? Paano natin makukuha yung 9%? Pagkatapos, meron pang isang target. Pagkatapos daw ng 2028, yung ating bansa ay malalagay na dun sa tinatawag na high, medium economy. Sa Asia? Nasa low, medium economy kasi tayo ngayon Okay. Middle income. Magkano ba ako yung per capita income natin ngayon? Kasi sinusuri ngayon yung income ng isang bansa, gumagamit sila ng per capita income. Para ako dumating tayo dun sa tinatawag na high middle income group, dapat ang average ng itong tinatawag na per capita income, hindi ka bababa sa $8,000 per citizen.
Per month? Hindi, per year yun. Per year. Okay. Sa ngayon, nasa 4,000 lang tayo. Okay. Kaya gusto ko sanang ibigay sa kanilang estimates at saka yung mga arguments na baka nambobola lang tayo. Baka hindi mangyari yan. Ina, ang tanong ko dyan, Dol, anong pinagbatayan? Na biglang conclusion without premise or without... Paano? May tanong po ako, kami pong mga mahihirap lang, parang hindi na masyadong may unawaan. Ano ngayon? Kung 16 trillion na ang utang natin, ano ngayon kung umabot ng 30 trillion? Hindi namin naiisip, ano ba ang kahihinat na natin kung umabot na sa sobra-sobra ang utang? Paano pa tayo makakabayad? Na-default na tayo. Kapag ka na-default ang isang bansa, makikita mo, ito na yung Banana Republic. Okay. Nako. Wala nang magbibigay sa atin ang kahit anong bansa. Isasara lahat ng mga international banks ang pagpapautang sa atin. Paano kung dumating ang pagkakataon na kailangan nating mangutang talaga? Ang problema pa, we have a Banana Republic guarded by mga unggoy. Paano mangyari? Anyway, hindi ko nalilito ako Kung ekonomiya ang pag-usapan, maski siguro sinong mga matitino at magagaling na mga ekonomista, tapos biglang conclude sila na gano'n, tayo'y unat. Maganda naman, we are praying for that. Pero anong pagbasihan, anong pagbatayan? And on the floor, pinagdebatihan niyo ba yan? Anong pagbatayan? Paano namin pagdidebatihan? Hindi nga ako nakapagtanong eh. Doon pa lang sa first day, ng plenary debates ng 6.325 trillion, general principles lang ang pag-uusapan. Doon ko nga sila tatanungin sa mga estimates kung paano natin mahihit yung mga twin targets na yon ng pamahalaan. Ayaw nila akong pagtanungin eh. So hindi ako nakapagtanong. Sabi ko, unang-una, palagay ko ako wala tayong mahihit dyan. Yun lamang ka kung nakasama ako sa paggawa ng batas na yun, yung Magna Carta of the Poor. Hanggang ngayon, 15 years namin pinagsakitan yan. At nung magawa yan in 2019, ang hindi ko maintindihan sa mga ahensya ng gobyerno na binigyan ng mandato na silang gumawa ng IRR. Ito yung implementing rules eh. Sabi ko, hanggang ngayon yung implementing rules wala pa. 3 years. Isip-isipin mo ka ako itong batas na ito eh. Ito sana yung legacy na may iwan ko eh. At least naipundar ko na, naging batas na. Pagkatapos ito sa implementing rules and regulation. Yung IRR. Ito ba yung batas na hinarang ng isang yan nga yan. Ng mister ng isang artista? Yan nga yan. At dapat sana yan madali na nabinbin talaga yun ang halos 2 kongreso ng dahil doon eh. Hindi malayo sa puso mo yung mga mahirap. So itong AKAP, as they would like to claim it, na para